What's up everyone? Welcome again to my YouTube channel. So ngayon pag-usapan natin kung paano nga ba maging maayos yung company mo. Alright, so bago po tayo magsimula sa ating vlog ngayon, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please subscribe, click notification bell para updated po kayo sa mga bago po natin na upload. At the same time po, para na rin po ma-reach po natin yung 100k subscriber after this year po. Kapag na-reach po natin yon, very much thank you sa mga sumuporta. Siyempre, magpapasalamat pa ako sa inyong pamagitan ng giveaway. Alright, so punta pa tayo sa ating topic ngayon. Paano nga ba maging maayos yung company mo? Alright, so makita nyo po sa ating picture, okay, na nagli-lead po ako dyan. May mga empleyado po tayo, tapos may mga agent po tayo. Para maging maayos yung company mo or company natin, is kailangan nating una, magtulungan. Okay, magtulungan tayo sa anumang problema sa business. Personal man yan, family man yan, pwede tayong makatulong. Yung kaya nating itulong. Okay, sa may isa experience ko, okay, ito lesson learned at saka kwento ito. Okay, pwede nyo itong i-convert, okay, apply sa inyong company. Sa company ko dati, wala dun, palagi ko, wala dun yung pagpapatawad. Okay? Wala din yung pagpapatawad sa company ko. Bakit ko nasabi? Kasi yung company ko dati na Taraji, okay? Taraji company. May mga agent ako niyan, okay? Tapos after a month, a year, tapos nalaman nila yung system ko sa GCash. Okay, may mga agent tayo. Nakakalungkot kasi ang nangyari is hindi nasusunod yung rules and regulations sa company. Tapos, binalik nila yung pondo, okay, yung mga agent. Tapos, ang nangyari, nagsarili sila. Bagamat, that's a normal in the business, okay, kaya may pangarap sila, okay, meron silang gustong mangyari sa buhay nila, okay, gusto nila magkaroon ng sarili nilang negosyo, okay, that's a normal. Ang problema lang kasi dyan is hindi tayo nagpapatawad kaya nagkakaroon ng problema. Kaya hindi naging healthy yung company. Palagi ko dati, hindi ko pa sila napatawad dati kasi sa ginawa nila. Masakit man yon, yung mga investor ko, okay, nag-invest sila sa akin tapos ginaya rin nila yung business ko. So, nawalan ako ng market. Na dapat ang mangyari parang sa akin na lang yon, tapos ibibigay ko na lang yung profit sa kanila. Pero habang tumatagal, na-realize ko nung bumagsak na yung business ko that time, that my corporation, na kailangan palang magpatawad. Madami nagsasabi na mahirap mag-sorry, mahirap humingi ng tawad, pero alam niyo ba na mas mahirap magpatawad? Kasi kunyari, may nagawang kasalanan to. So ako dati, parang hindi ko sila kayang patawarin. Okay, parang andun pa rin yung kirot sa puso ko na grabe yung nangyari. Pero sabi ko, kailangan nating patawarin. Bagamat tapos na, pero sana sa inyo, sa loob ng negosyo nyo, loob ng company nyo, ano mang mangyayari man sa company nyo, patawarin nyo. Okay, umalis man yung empleyado mo, patawarin mo. Okay, humingi ng tawad, patawarin nyo. Give the last chance. Tapos kung wala pa rin, inuulit. Okay, in the 3 times, okay, merong parang warning, first warning, second warning, third warning, patawarin natin. So dun kasi alam niyo ba, sabi sa Bible si Apostle Paul nga, sabi niya andito ako para maayos, okay, yung congregation. Tapos patawarin niyo yung mga may kasalanan sa inyo. Tapos ako na nagli-lead, si Paul daw, papatawarin daw nila. Makita niyo yung parang cycle kasi ang Diyos pinatawad tayo. Napako sa krus, tapos sumita yung tawad sa Kanya, pinatawad niya tayo. Tapos tayo, hindi ba natin kayang magpatawad? Sabi nga sa Bible, sabi ni Paul ata yun na, Panginoon, ilang beses ko ba papatawarin yung tao na nagkasala sa akin? Sabi doon, 70 times 7 ata yun. Okay, hindi ako nagkakamali. Okay, kumbaga, 7 times 70, parang ganun. So, kung magkamali man ako sa numbers, basta parang sinasabi doon na sa isang araw, patawarin mo ng 100. Pero meron bang isang tao na kayang gumawa ng kasalanan sa'yo na isang araw?
na humabot ng 100. Wala, di ba? Sa akin, ang perspective ko, magkasalang man yung isang tao, patawarin natin. Kumaga, unlimited na pagpapatawad. Pero hindi naman yung parang sinasadya na ganito ganyan. Kasi tao lang naman tayo. Pero ang mahalaga doon, patawarin natin. Okay? Para maging healthy yung company natin at maging maayos. Okay, yung company natin. Ang sekreto lang is magpatawad. Okay? Tayo naman na may kasalanan, hindi tayo ng tawad. Okay? Kasi mas mahirap yung magpatawad talaga. Kasi kapag mayroong ginawang kasalanan. Okay? Kaya ako sa lahat ng mga company ko dati, okay, sa mga empleyado ko dati na wala na ngayon, okay, pinapatawad ko kayo. Ano man yung nagawa nyong pangit, ganito yan, pinapatawad ko na kayo. Okay? So may mga adjustment lang na parang meron ng siyempre may gap na, okay? Yung iba yung perspective nila, parang yung iba parang basta hindi na sila magkakasama. Okay, okay lang 'yon. Basta ang mahalaga doon is yung mapatawad natin sila. So para maging healthy yung business natin, magpatawad tayo kahit mahirap. Okay? Kaya lahat ng mga nanonood dito sa channel natin, kailangan nating magpatawad kasi tayo nagkakasala rin naman tayo eh. So it's a cycle. Kumbaga magiging leading by example tayo yung magsisimulahan. Okay? Kaya kung negosyante ka, magsimula tayo ng negosyo ng tama. Okay? Magpatawad tayo, maging mabuti tayong negosyo para maging maganda yung buhay natin. Okay? Dapat meron tayong tamang pag-iisip. Okay? Dapat humingi tayo ng guidance. Huwag natin kalimutan ng Panginoon sa buhay natin. Kasi kung wala ang Diyos sa buhay natin, mahirap. Okay? So, hingi tayo ng guide ng Panginoon para maging maayos yung company natin. Alright. So, bago po tayo magtapos sa ating vlog, okay? Meron pala akong ginawang libro para po sa inyo. Negosyo Reality, okay? Lahat ng mga gustong magsimula ng negosyo, okay? Mga nagsisimula pa lang sa pagninegosyo, may problema sa negosyo, pwede po kayong bumili, okay, ng aking libro. Okay, medyo mahal nga lang, pero dito nyo po malalaman kung bakit mahal itong libro ko na to. Kung gusto nyo bumili, nasa comment section, nakapin po din yung Facebook page link po natin. Okay naman nasa description. Check nyo na lang po. Okay, tapos message nyo po ako, tapos pag-usapan po natin kung paano natin ipapadala agad itong libro na to. Okay, sa mga mayayaman naman na parang di na kailangan na magbasa everything, pwede pa rin naman kayo bumili to support our vlog. Okay? At para tuloy-tuloy yung mga video natin. Okay naman, pwede mong i-display. Okay? Bili lang kayo para pang display. Yan. So, salamat sa inyong suporta. Salamat sa andyan kayo lagi nanonood ng ating vlog. Nawa naging blessing rin ako sa inyo. Alright. See you on my next vlog dahil pa-excite yung mga vlog po natin. Abangan nyo po. Bye-bye po. Dito muna ako.